Lumalayo ang loob ng anak sa patay niya. Ito yung libong dahilan bakit nangyayari ito. Yung panglibong dahilan makakabalik ka. Number 1, isang tatay na hindi marunong makinig sa kanyang anak. Hindi yung basta naririnig mo lang sila ka, yung talagang nakikinig. Kumbaga na-absorb mo talaga yung sinasabi niya. Kapag kasi may sinasabi anak mo tapos lagi kang may sabat, oo minamali mo, o pwede rin tinapahinto mo kasi busy ka, o kaya naman may mas tama ka na opinion. Unti-unti yung anak ay hihinto sa pag-open na kanyang damdamin. Number 2, puro sermon, laging sermon, tapos wala sandalan yung anak. Tapos wala man lang, kumusta ka? Ano nararamdaman mo ngayon? Mahirap kayong maging close. Minsan gusto na ni sa anak yung magkaroon siya ng kakampi. Hindi yung tagapuna. Kung laging dali tumasumit, talaga namang matatakot imbis na lumapit. Number 3, isa na ba na hindi consistent sa sinasabi at tinagawa? O tama na kayo nakakahalata ng double standards. Iba yung rules sa sarili, tapos iba yung sa anak. Nawawala ang respeto. Number 4, walang effort makipag-banding. Hindi kailangan maging perfect at tatayo ama. Pero kung walang time yung ama, walang tanong, walang pakialam dun sa mundo ng anak niya. Mararamdaman niya yung hindi man lumayo ka din yung anak pero unti-unti siyang tatay. And number 5, isang tatay na hindi marunong magpakumbaba. Alam mo na simpleng, sorry anak, balaking impact yan. Pero kung lagi kang tama at hindi ka marunong umamin ng pagkukulam mo bilang tatay, napuputol ang koleksyon. Nagiging pader yung pride o yung ego. Bilang naman hindi kailangan maging perfecto, pero kailangan mong pumili. Ego mo ba o yung relationship mo sa anak mo? Kasi kung patuloy na babaliwalain ng ama yung emosyon na kanyang hada, darating ang panahon hindi mo na mararamdaman ang pasensya ng anak mo.